Mahigit 100 pa ang nawawala kasunod ng landslide sa Maco, Davao de Oro nitong Martes kung saan natabunan ang ilang bahay at 2 bus. Nadagdagan din ang bilang ng mga kumpirmadong patay. Para sa update, may unang balita live si Gestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Gestoni? Susan Arnold, umaasa pa rin ang pamilya ng mga natabunan ng gumuhong lupa na buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Tulong-tulong na rin ang mga rescuers mula sa mga karatig bayan sa paghuhukay para sa search and retrieval operations. Mula sa Impapawid, kita ang lawak ng pagguho ng lupa sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro nitong Martes. Tila nahati ang bundok habang ang ilang bubong ay natakpan na ng putik. Sa gitna niyan, tuloy ang paghahanap sa mga nawawala pang sakay ng 2 bus. Sa kuha ng Maragusan Emergency Response Team ng Maragusan, Davao de Oro na tumutulong sa clearing operations, makikita ang isa sa mga bus na natabunan. Wasak ang ilang bintana ng bus at puno na ng putik. Gayon din ang mga bahay na nasira bunsod ng pagguho. Ang mga malalaking bato halos matabunan na ang kalsada. Ang isang babae na ito, binuhat na ng ilang responders upang ilikas. 4 na bangkay na ang nahukay sa operasyon kahapon. Sa pinakahuling tala ng MDRRMO Maco, 11 na ang nasawi sa pagguho. Mula naman sa 49 na unang napaulat na nawawala, itinaas na ito sa 110 base sa update ng MDRRMO Maco. 1,116 naman ang bilang ng mga pamilyang inilikas mula sa peligro na nasa mga evacuation center ngayon. Ang ama ni Catherine Ragas hindi pa natatagpuan. Medyo may nag-expect ba na kung papa maisa po di ko kay wala. Nangangamba naman si Cristina Cordero. Hindi pa kasi nakikita ang mister niya kahit nakatawag daw itong nakauwi na sa inuupahang bahay bago ang pagguho. Naglaom yun ko nga buhi pa siya. Naghulat mi niya ba? Ayon sa PDRRMO, kahit search and retrieval operation na ang kanilang ginagawa, umaasa pa rin sila na may buhay pa sa mga natabunan. I think we are hopeful for that, hoping that there are still a lot of individuals na survivors. No? So we are just praying to God na meron pang maraming buhay. Ang ilang biktima kinailangang isakay sa helicopter para agarang madala sa ospital. Tumulong na sa paghahanap at pag-airlift ng mga biktima ang Philippine Air Force 205th Tactical Helicopter Wing at 505th Search and Rescue Group. Tuloy ang pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau 11 kung ligtas sa bang balikan ng mga residente ang lugar. Titingnan muna namin kung anong magiging rekomendasyon ng naturing ahensya. Nilinaw naman ng PDRRMC Davao de Oro ang posibleng dahilan ng pagguho. For the past weeks, we experienced shear line, we experienced trough of LPA. So the saturation of the soil is really grabe na yung tubig. So yun yung magiging rason, no, na talagang pwede siyang mag-loosen yung mga lupa. Natakot po. So gusto niyo kung bumalik doon? Sa ngayon hindi pa. Pero babalik kami pag okay na. Gusto sir, naman mo dito nagdako god. Na dito mo ang hanap buhay ni. Ayon sa mga evacuee, hindi naman sila kinukulang sa pagkain dahil tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng LGU at iba pang organisasyon. Anong pangangailangan niya dito ngayon? Pagkain sir, okay lang mami. Samantala, binisita ni VP Sara Duterte ang mahigit 700 pamilya na apektado sa pagguho na inilikas sa 4 na paaralan sa Bawab, Davao de Oro. Namahagi rin ng hygiene kit ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Susan Arnold, hinihintay pa sa ngayon ang assessment kung ligtas pa bang tirhan ng mga residente ang lugar kung saan nangyari ang landslide. Yan muna ang latest mula rito sa Davao de Oro. Balik sa inyo, Susan Arnold. Maraming salamat, Gestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kung hey Fatsoy, mga kapuso, narito pa rin po tayo ngayon sa Binondo sa Maynila, partikular dito sa Ungpin kung saan talagang inaasahang magiging abala ang kalsada. At ngayon pa lang ay abala na nga po ito dahil sa dami na po ng mga nakabukas na mga tindahan, na mga pampaswerte, mga Lucky Charms at iba't iba pang mga prutas. At ito nga po ang inaasahan natin na magiging sitwasyon at mas marami pang mga kababayan tayong magsisidagsaan dito sa Binondo, Maynila sa pagdiriwang ng Chinese New Year. At mahigpit na nga po ang pagbabantay ng mga pulis dahil sa inaasahang dagsa ng mga tao mamaya
pati bukas mahigit 1,000, particularly to be very specific, 1,500 po yung inaasahang mga pulis na itatalaga sa iba't ibang lugar dito sa Binondo, Maynila para magbantay. At kaugnay po niyan, makakasama po natin ngayong umaga si Manila Police Director Chief of Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay. Good morning po, sir. Yes, good morning ma'am at good morning po sa Kong lahat. Hei Patsoy. Happy New Year, Chinese New Year po Opo. sa lahat. Sir, una po sa lahat, gaano po ba karami yung inaasahan nating mga kababayan natin na magsisidagsaan dito sa Binondo, Maynila para sa pagdiriwang nga po ng Chinese New Year? Yes, we are expecting more than 500,000 na dadagsa ngayon. Ano? Kasi week-long activity ito. Nagsimula kasi ito nung February 1, kick-off ceremony dito sa may Plaza Binondo Ruiz. At saka ngayon naman po, tuloy-tuloy po ang pamimili ng ating mga kababayan ng mga pampaswerte, pagkain, at saka maraming pong dumadagsa rito para pamipamilyang kumakain. O hindi lang po mga Filipino-Chinese, talaga pati mga Pinoy na nahawa na rin doon sa Yes. celebration. Opo, pati na rin po yung mga turista, no? Pumupunta na rito, local tourists natin, even foreign tourists pumupunta rito, kaya nagtalaga tayo ng sapat na kapulisan para bantayan sila dito. Bago nangyari ito, nagkaroon na kasi kami ng meeting sa Manila Chinatown Development Council sa utos ng ating mayor Hani Lacuna. Para maging successful ito, lalatagan namin ng kaukulang numero ng pulis para magkaroon po tayong seguridad. Maayos. Speaking of security, sir, ano po ba yung preparations na ginawa natin? Magkakaroon po ba ng checkpoints na asahan yung mga kababayan natin na magsisipuntahan dito? Yes, ang checkpoints namin sa paligid nitong lugar at saka normal naman ang mga checkpoint operations natin. And asahan niyo po na yung mga pulis natin nandito. Pinag-iingat din natin yung mga kababayan natin sa pagpunta na rito. Huwag nang magdala ng malaking halaga ng pera at saka siyempre yung mga alahas. Kasi pag siksikan, dun po nagte-take advantage po yung mga manduruko. O yung mga cellphone, saan nila ilalagay? Kasi baka mamaya Yes, madukot. unang-una yung mga gamit natin ko po pwede ilagay na lang sa harapan at dun ilagay yung cellphone. At maya i-check po nila kasi dahil sa sobrang busy nila, matutuwa sila sa mga kanilang pinapamili. Makakaligtaan nila, meron na palang nangangalikot ng kanilang mga bagahe. Sir, saan sa ang mga kalsada isasara? Meron po ba tayong mga road closures na asahan? Dahil nga mamaya merong fireworks, tapos tomorrow meron po tayong parada. Yes, sa fireworks display, dito po kasi sa Jones Bridge gaganapin yon at saka sa Intramuros Binondo Bridge. Inaasahan namin na dadagsa ang tao rito sa Mela de la Industria at sa paligid po nitong dalawang tulay na ito, nandyan po sa may esplanade. Kaya inaasahan natin na dadagsa at magkakaroon tayo ng closure as early as 7 p.m. sa Jones Bridge southbound. Okay. Pero pagdating ng alas 10, sarado na po yon. Doon din po sa kabila, ganun din sa Binondo, Intramuros Bridge. Yung dalawang tulay lang po magkakaroon ng closure. Saan pinakamagandang pumunta para makita, masilayan yung fireworks display na Dun po aabot daw po ng mga 12 minutes ba? Yes, yun po ang schedule. Maganda pong masilayan ito. Puntahan po nila yung gilid po ng Ilog Pasig, nandyan po yung esplanade. Yung magkabilang gilid po at tanaw na tanaw po nila yung fireworks display mamayang gabi. Karagdagang paalala, sir, sa ating mga kapuso na magpupunta rito sa Binondo, Maynila ngayon, bukas. Yes, kung wala namang mahalagang pupuntahan dito, iwasan na po nila dahil dadagsa ang tao rito. But just the same, we are encouraging everybody to visit this place. Kasi marami po kayong mabibiling mga prutas at syempre yung mga pampaswerte dun sa may paniniwalang magbibigay sa kanila ng magandang swerte ngayong taon. At maramdaman din nila yung magandang kultura, di ba? Yes, opo. This is a century-old tradition dito sa ating bansa. Thank you so much. Brigadier General Arnold Tomas Ibay, ang hepe po ng Manila Police District. Maraming salamat po sa inyo. Kong Hei Patsoy at Yes, magandang umaga po sa magandang inyo. umaga Thank po, you. ma'am. Thank you. At sa punto pong ito ay titignan na po natin yung sitwasyon dito. Gaya nga ng sinasabi ko mga kapuso, talagang napakarami ng mga bukas na mga tindahan as early as now, pasado alas 6, no? Nakikita natin dito nakahilera na, ang dami, mga green grapes, yung mga bilog na prutas, iba't ibang klase po yan. May mga luya, kiyat-kiyat, at iba pang mga Lucky Charms, may mga palay. At sa punto pong ito, kausapin natin, Sir, Kuya, ikayo po yung nagtitinda, no? Oo. Magandang umaga po. Saan po ba yung paninda nyo rito? Ito po ba? Ito. Puntahan natin. Para makita natin, ano po ba yung mga talagang pinaka-patok at talagang kapag yun ang binili ng mga kababayan natin, isaswertehin po sila? Ito, yung mga sinasabit sa pinto. Ano pong tawag dyan? Yan. Ano ba yung mga sinasabit sa pinto? Ay, maganito.
Oh, magkano po yan? Ito, 80 pesos. Oh, ano po Ito, bang iba? 150. 50. 150. 150. May Opo. pinya na merong meron na po. kiyat-kiyat na malaki. Ito, dalandan. Dalandan Ano po ito? Ito sa palay. Palay. Palay para sa Oh. pinto. Para saan yan? Sa pinto po. Puro po ba sa pinto lahat yan? Oo. O ito, ba't ang daming pinya na Ito, sa maliliit mesa. na nakapalibot sa malaki? Kaya ginagawa nila, nilalagay sa mesa. Mesa. Oo. Oh. Pag halimbawa, gaano karami po ba yung dapat na prutas na ilagay nila? Kumisa kasi 13 eh. 13 rin? Apo. Okay. Tapos may nakita ko mga luya. Para saan ba yung mga luya na yan? Ay, inaalay po nila yun eh. Tsaka yung mga gabi. Yan yung mga gabi nilalagay sa altar. Okay. So, nagre-range po sa magkano hanggang sa magkano yung mga binibenta nyo rito? Ano yung pinakamura? Ayun lang, pinakamura gabi. Magkano? 80 pesos. 80. Hanggang ano po yung pinakamahal? 250. Ganon. 150. Apa. Pwedeng tumawad? Siyempre po. Kuya? Kumusta naman yung yung mga, kumusta po yung pamimili? Matumal ba o talagang marami na? Wala po. Sa ngayon po, kapon wala eh. Wala yung mga tao eh. Baka mamaya magdadatingan. Baka mamaya po, Okay, siguro mawala ng magdadatingan pag-asa. lang. Apo. Ano po ulit pangalan nyo? Edgar po. Edgar. Kuya Edgar, marami pong salamat Apa. pong Hey Fat Choy. Sana po talagang bumenta po kayo ngayong Apa, araw na thank ito you hanggang po. bukas. At Apa. araw-araw, di ba? Apa. Swertein Thank you po. kayo. Thank you. Maraming pong salamat. Yan po muna ang latest na sitwasyon mula rito sa Ongpin, sa Binondo, Maynila. Balik sa inyo dyan sa studio. Posible raw mahirapan ang ilang negosyo kapag naisabatas ang 100 pesos na wage hike sa pribadong sektor ayon sa Department of Labor and Employment. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, noong 2023 lang kasi huling itinaas ng ilang regional wage boards ang minimum wage. Base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, lahat ng wage orders ng 2023 ay inaprubahan sa huling 6 na buwan. Nakatakda naman talakayin sa plenaryo ng Senado ang 100 pesos na dagdag sahod. Sabi ng DOLE, dapat isang taon ang palipasin bago taasan ulit ang pasahod. Gayunman, susundin daw nila ang anumang magiging desisyon ng Kongreso. Kasi gusto natin bigyan ng pagkakataon din na makasettle down ng mga employers. Unless mayroong tinatawag nga na supervening event. Oktubre ang tinakdang deadline ng Senado para sa desisyon kaugnay sa Resolution of both Houses number 6 na layong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Sabi ni Senador Sani Angara na chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments, mas maganda kung mas mapaaga pa ang pag-aproba. Pero Oktubre na raw ang pinakamatagal para daw maisabay na sa 2025 midterm elections ang plebisito o yung pagboto ng taong bayan kung pabor ba sila o kontra sa pagbabago sa saligang batas. Kaya nga gusto ko sabay sa elections para may pananagutan ng mga kandidato, di ba? Kung ano yung posisyon nila sa tsa-tsa, kung hindi magandang paliwanag mo sa entablado, kung medyo hindi mo naintindihan yung issue at lumalabas na hindi mo pinag-aralan at oo ka lang ng oo o hindi ka lang ng hindi, di ba? It will expose people sa totoo lang. Hindi pa naman makapagbigay ang mga senador ng kanilang posisyon sa charter change. Hindi pa raw tamang panahon dahil mag-uumpisa pa lang ang mga debate. Kamakailan lang, hinamon ni House Majority Leader Manix Dalipe ang mga senador na magsalita na kung sino sa kanila ang pabor o kontra sa tsa-tsa. Doomed to fail. Ganito inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang isinusulong na paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Nanawagan din siya sa mga nagsusulong nito na itigil na dahil bukod daw sa labag ito sa ating saligang batas, ay pagwasak din daw ito sa ating bansa. Narito ang aming unang balita ni Rafi Tima. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Ito na ang pinakamalinaw na pahayag ng pagtutol mula sa Pangulo sa panawagang humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag sa harap ng mga negosyante, diplomatic corps at mga kinatawan ng pinakamalalaking kumpanya sa bansa sa pagdiriwang ng Constitution Day ng Philippine Constitution Association at Manila Overseas Press Club o MOPC. Pagwasak anya sa bansa ang panawagan ng mga nagsusulong nito.
Matatanda ang pinalutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang secession o paghiwalay ng Mindanao sa gitna ng kontrobersya kaugnay sa People's Initiative. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. I have said it before, and I will say it again here. Our national territory will not be diminished. We will continue to defend it. This is my guarantee, not only throughout this term, but up to my dying breath. Sinamantala rin ng Pangulo ang pagkakataon para magbigay ng pahayag sa mainiting usapin na pagbabago sa saligang batas. Muling nilinaw ng Pangulo, usaping pang-ekonomiya lang daw ang layo ng kanyang administrasyon sa pagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Our bicameral Congress and our built-in system of checks and balances are wonders to behold. We must allow our democratic institutions and their mechanisms made possible by our constitutional order to take their natural course. Nasa pagtitipon din si dating Chief Justice Renato Puno na chairman ng PhilComsa. Sa gitna ng mga panawagan ng pagbabago sa saligang batas, may paalala ang dating punong hukom sa harap ng Pangulo at sa leader ng mababang kapulungan ng Kongreso na si Speaker Martin Romualdez. We have yet to see the fullness of its transforming effects. The cascading effects of this transformation necessarily demand a no-nonsense look on the need to amend or revise our 1987 Constitution. Nauna rito sa harap ng mga lider at kinatawan ng Bangsamoro government, nagsalita si Pangulong Marcos. Bagong Pilipinas is incomplete without a Bangsamoro rising along within it. A stronger BARM means a stronger Mindanao. A stronger Mindanao. A stronger Mindanao means a stronger Philippines, bringing us closer to achieving our agendas. Dati na sinasabi ng ilang pinuno ng Bangsamoro government, hindi sila sang-ayon sa pagkalas ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ang sabi ni Chief Minister Ahod Ebrahim, The paramount objective for the Bangsamoro government remains the establishment of an autonomous region that is functional, ready, and thriving in an ever-changing and competitive society. It is imperative that we fast-track all pending work and beat the deadlines we have set without compromising on the integrity of the hard-won peace agreement. ito ang unang balita. Mariz Umali. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Bukod sa Binondo, Maynila, may engranding celebration din ng Chinese New Year sa Bacolod City. Tungay natin ang paghahanda sa unang balita ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Eileen. Igan, libo-libong mga turista at mga miyembro ng Filipino-Chinese community ang inaasahang dadalo sa Bacolod Festival 2024, isa sa pinaka-ingranding Chinese New Year celebration sa bansa. Ang mga cultural presentation ng mga estudyante mula sa iba't ibang Chinese schools ang isa sa pinakaabangan sa Bacolod Festival 2024. Pero bago yan, masasaksihan muna ang inaabangang street dance competition mamayang hapon sa 13th hanggang sa 5th Lacson Street. Ngayong taon, 6 na contingents ang maglalaban-laban. We are the group who have been recognized as the group who uses Chinese zodiac animal as the lantern and the props. So for this year's competition, our preparation has been tough. Inaabangan din ang pambato ng Barangay 35, ang The Luminaries. Hindi lang for participation, kundi makuha ang kampyonato sining PEV 9 and 10 2024. Todo paghahanda rin ng mga grupo ng dancers na magdadala ng swerte sa pamamagitan ng Dragon Dance. Gaya na lang ng mga estudyante ng Negros Occidental High School at Domingo Lacson National High School na sinisiguro raw ang perfect execution. Preparation ko as the bola is ang presence of mind ko gid and ang pag-memorize ko sang play namon. Ang Dragon gadala na lakmuti ang dancers
malaki man. Sa pagsalubong sa Year of the Wood Dragon, may tips naman si Venerable Master Zirong sa mga dapat gawin para maka-attract ng swerte. Sa paniniwala ng Chinese community, dapat may handa na bilog na prutas na simbolo ng prosperity. Ang kulay na orange naman umano ay may dala ring swerte. Orange is also like the golden color, lucky but. And then like the temple we usually have the rice, the auspicious rice. You put back in your rice bowl in your house. It means that you will not lacking rice. Means that you are not lacking food. Dagdag saya sa Bacolao celebration ang Kapuso Stars na sina Bubay, Kalea Pineda, Jeric Gonzalez at John Lucas sa Kapuso Fiesta sa February 10, 8 p.m. sa Sabado na sa North Capitol Road. Igan, may ipinatutupad na road closure dito sa North Capitol Road at 5 to 15 Lacson Drive dito sa Bacolod City. Samantala, may cultural or Chinese cultural parade na isasagawa sa Iloilo City mamayang hapon. Balik sa inyo dyan, Igan. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ingat! Long weekend na naman. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Live mula sa Parañaque, may unang balita si Bam Alegre. Bam, marami na bang pasahero ngayon dyan sa PITX? Yeah, Susan, good morning. Dumarami na yung mga pasahero at all roads lead to PITX, lalo na sa mga pasahero na may mga quick getaway ngayong long weekend. Kung ano pa ang biglaan, yung pangarawang lakad na natutuloy. Ganito ang nangyari kay Princess Ruiz at ang kanyang mga kaibigan. Nabiyahe sila pa na Sugbo kaya dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang kanilang tagpuan. Actually kahapon, nag-usap-usap tapos gano'n. Isabel, mas okay ba yung biglaan kaysa yung... Actually oo, kaysa naman sa plano kasi minsan may nagka-cancel. Kung karamihan sinamantala ng long weekend para mag-Kung-Hei Fat Choi sa mga probinsya, baliktad naman ang diskarte ni Edaline Avila. Ngayon sila bumiyahe ng kanyang anak pa Maynila mula sa Legazpi, Albay para dito magbakasyon. Bakasyon po, kasama po yung anak ko. Pupunta kami doon kay mama kasi birthday po ng kapatid ko. Kagabi tinatayang nasa 56,000 na ang foot traffic ng PITX ayon sa pamunuan ng terminal. Inaasahan na posibleng umabot ang bilang na ito hanggang 120,000 kapag peak hours ng pagbiyahe ngayong long weekend. Garantiya ng PITX sapat ang mga bus para sa mas mataas na demand ng mga biyahe. Nakaantabay din ang mga otoridad tulad ng mga police desk na ito para gabayan at tulungan ng mga pasahero 24/7. Susan, pasado alas 7 na umaga, ganito yung sitwasyon dito sa PITX. Nagsisimula na rin dumating yung mga pasahero at huwag daw mag-alala, yung trip availability is okay daw ngayon. And of course, security is a priority rito sa terminal. Kaya submit lang dun sa mga protocols and kung may mga concerns din, may mga help desk available. Ito ang unang balita mula rito sa PITX. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Handa na ba ang inyong mga bulaklak at tsokolate para sa Valentine's Day? Kung namamahalan kayo riyan, may alternatibong mabibili sa Divisoria. At mula sa Maynila, may unang balita live si James Agustin. James, ano ba yung mga alternatibo? Ivan, good morning. Depende sa gusto ng mga kapuso natin kung yan ba ay korting puso o mga bulaklak na plastic. Maraming yan dito sa Divisoria sa Maynila. Depende na nga lang sa budget ng mga kapuso natin na magtutungo rito. At dahil ilang araw na lang ay Valentine's Day na, yung mga tindahan dito ay napakadami at samut-sari yung mga panregalo. Kung wala pang maisip na panregalo sa darating na Valentine's Day, marami mapagpipilian sa Divisoria. Ang plastic roses na iba't iba ang kulay, 10 pesos hanggang 13 pesos lang ang kada isa. Yung mas malaking plastic rose ay 50 pesos. Mayroon pang umiilaw niya na 80 pesos. Sari-sari din ang mga korting puso na nasa stick, 10 pesos ang kada piraso. Mas espesyal kung may stuffed toy na 30 pesos ang isa. Sawa na sa bouquet of flowers, may bouquet na magkasama na ang plastic rose at stuffed toy, 65 pesos hanggang 130 pesos depende sa laki. Cute naman ang mga stuffed toy tulad na nakalagay na sa basket na 100 pesos ang kada isa. Mayroon ding small version na nasa lata na 45 pesos lang. Kung may budget at gusto ng life-size teddy bear, 1,400 pesos ang 5 feet. Dagdagan ng sweetness with chocolates, 100 pesos ang may kasama ng teddy bear.
Mayroon ding una na korteng puso na 90 pesos lang ang isa. Umaasa ang mga nagtitinda na lalakas ang kanilang benta. Matumal pa. Wala pang kalakasan yung paninda ngayon. Ganun yung ng patitinda namin ngayon kahit paano makabenta kami. Kahit kunti lang. May pangkain na araw-araw. Si Marivic na galing Bacoor, Cavite, maaga nagtungo sa Divisoria. Tuwing sasapit daw ang Valentine's Day, ay racket niya ang pagbebenta ng mga panregalo. Nakakamura po kami dito, sir. Opo, tapos isa pa, sa ngayon maaga, hindi masyadong dito kaya nanggahan namin na mamili. Tapos pagdating pa ng yung tawag ng Valentine's, saka po pa to kasi may trabaho naman po ako na extra. Ito extra lang po to, sir. Galing naman sa Marilao, Bulacan si Emma, na balak itinda ang kanyang mga napamili sa labas ng isang eskwelahan. Para hindi matraffic pag uwi. Kasi malayo pa kami. Tsaka mas mura pag maaga. Samantala, Ivan, isa sa mga pinakabagong offering nitong Divisoria, ngayong papalapit na Valentine's Day, ito pong hawak ko na korteng bulaklak na po ito at may sorpresa sa gitna. Kung makikita nyo, mayroong chocolate. Mabibili po ito na 50 pesos ang kada isa. Pero kahit ano man yung maisip ng mga kapuso natin na parregalo, maliit man yan o malaki o anuman ang halaga niyan, ang pinaka-importante ngayong darating na Valentine's Day, galing ito sa ating puso. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na idadaan niya sa legal na proseso ang isinusulong niyang pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Nilinaw yan ng dating Pangulo sa panayam ng dating niyang Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo sa programang Radyo Bandido RJ-TV noong Miyerkules. Kahapon nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos. Tigilan na raw ang pagsusulong na ihiwalay ang Mindanao. Iginit naman ni Duterte na hindi paglabag sa konstitusyon ang isinusulong niya. Hindi rin daw siya naghahanap ng gulo. Yung proposal ko kasi na secession of Mindanao is a legal process that will be brought to the United Nations. Doon ako nakatutok. Hindi ako nakatutok doon sa away. They thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Ito na guys, ready na magpakilig this Feb-E Big Month ang newest set ng Sparkle Love Teams. Wait, dali na ako basa. Patingin mo. Ayan ko ba? In time for Valentine's Day, ang chemistry natin ni Marco Massa at Ashley Sarmiento o ang Ashco. At ang tambalang prize ni Bryce Eusebio at Princess Aliyah. Kagabi pinalabas na ang episode 1 ng TikTok Kilig series ng Ashco na Secret Notes. Sa February 16 naman magsisimula ang Beyond the Game series ng Tambalang Prize. Napapanood din sina Marco at Ashley sa Kapuso Prime serye na Black Rider as Benji and Neneng B. Makakasama naman sa upcoming GMA Afternoon Prime series na Forever Young sina Bryce at Princess Aliyah. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.